And we're back. Dito pa rin po sa Pinoy MD. Tuloy-tuloy syempre ang ating kwentuhang makabuluhan pagdating naman sa kalusugan. And speaking of makabuluhan, kailangan mo talaga natin inaalam. Hindi ba, Dr. Q? Sabi nga mga kapuso, we should know our number. Sabi nga kapag mataas ang ating alta presyon, ano ba yung pag sinabi mong mataas? Diba? Ano yung numero na yon? At ano rin ba yung mababa? And of course, pagka uric acid, ganun din. Kadalasan kasi tayo, no? Kahit tayong dalawa, nagdedepende tayo sa symptoms kung masakit ang ulo, saka ka lang magpapacheck ng blood pressure. Di kaya, ang sakit ng ulo ko dahil lang to sa pagod ako. Pero nakakalimutan natin na ang sakit ng ulo simptoma yan ng alta presyon. So, kailangan makunan ka ng blood pressure. Tulad sa mga joint pains natin, siguro may mataas ang uric acid ko. Oh my God, so hindi ka na nagpapalaboratory. No? Pero kasi, ang degree ng pagtaas ng uric acid ay kailangan yon sa paggamot din ng isang tao. So, eto na, wag na natin patagalin para lalo po tayong lahat magabayan sa napaka-importanting topic na ito. Panoorin po natin. Ayoko niya, nakaka-arthritis. Ay, nako, ayoko na, nakakasakit ng batok Nakakabaga ng buto yan. Ayoko ma, nakaka-high blood yan. Ang mga laman loob at pagkaing matataba nakatutuksong kainin. Pero kapag may nararamdaman na sa katawan o kaya medyo nagkakaedad na, alam na mga kapuso, awat na muna. Ilan kasi ito sa mga pagkaing nakapagpapataas ng uric acid at blood pressure. Para maiwasan ang hyperuricemia o mataas na uric acid at ang alta presyon, mahalagang maintindihan muna natin kung ano ang mga ito at kung ano ang normal na range sa ating katawan. Unahin natin ang uric acid. Ang uric acid ay mula sa tinatawag na purines o parang mga kristal na namumuo sa ating katawan. Nagmumula ang purine sa mga lamang loob, ilang seafood, at karne. Kapag sumobra ang purine sa ating katawan at di na nasalan ang ating bato, tumataas ang uric acid levels natin. Base sa mga pag-aaral, nakita nila na mga 29 to 30% mostly men, tas 18% dun sa mga babae na hindi pa sila nagme-menopause. Pag after menopause, usually tumataas yung mga pasyenteng mga babae na mataas yung uric acid. Ganito raw ang naranasan ni Catherine noong isang taon nang mamaga at sumakit ang kanyang mga kasukasuan sa kamay at hita. Yung parang talagang piniga yung buong katawan mo na sobrang tindi yung sakit niya. Yun yung talagang tapos kapag tatayo ka, hindi mo na siya maihakbang. Hindi na ako makagalaw masyado kasi talagang kapag ginalaw mo siya, talagang totaling masakit talaga siya. Tapos kapag yung kailangan dahan-dahan ka lang gumalaw kasi sobrang sakit talaga niya. Nang magpatingin daw siya sa doktor, nalaman niyang mataas ang kanyang uric acid. Regular daw siyang uminom ng niresetang gamot pero pag-amin niya, itinigil din niya ito nang bumuti na ang kanyang pakiramdam. Nito lamang Marso, bumalik ang pagkasakit ng kanyang mga kasukasuan. Ang 54 years old namang biyana ni Catherine na si Lucila, 2017 nang magkaroon ng alta presyon. Bukod sa nasa lahi raw nila ito, paniwala ni Lucila na kasama rin daw sa kanya ang pagod at stress. Sumasakit yung ulo ko, tapos sumasabay yung bato ko ba. Tapos pag napapahinga ko ng konti, yun, binawawala naman siya. Bagamat may nararamdaman, hindi raw regular na minomonitor ni Lucila ang kanyang presyon. Nung kunanan ng dugo, 140/90. Ano nalaman niya? Binipi nga ako nung ko nalaman na tumaas yung dugo ko. So, napagod kasi ako Dinadaan na lamang daw niya sa pahinga at pag-inom ng pineapple juice ang kanyang sakit. Pero bakit nga ba tayo nagkakaalta presyon? Sa tuwing nagbobomba ng dugo ang puso, may pressure ang dugo sa malalaking ugat ng katawan. Kapag may bara sa daluyan ng dugo, kailangan ng mas malakas na puwersa para makadaloy ang dugo sa ating katawan. Ang resulta nito, alta presyon. Ang normal na blood pressure, 120/80 millimeters of mercury o 120/80. Itinuturing na stage 1 hypertensive na ang isang tao kapag nasa 130/80 na ang BP nito. Dapat daw mag-ingat-ingat nang hindi na ito lumala pa. Dapat lahat ng mga tao 18 years old and above, alam nila dapat yung blood pressure nila. Punta tayo dun sa 130/80 hanggang 139/89.
So, yung mga pasyenteng yon may chance na mag-develop sila ng high blood. So, dapat pag pag ganun na yung BP ranges mo, dapat mag-lifestyle modification ka na. So, kung mataba ka, kailangan papayat ka. Kung masyado kang kumakain ng maalat, kailangan bawasan mo yung pagkain ng maalat. Tapos, nag-exercise. Ang pagkuha ng blood pressure level, hindi rin daw dapat basta-basta. Kung sa bahay nila kukunin yung BP nila, dapat kukunin nila sa umaga pagkagising. Dapat nakaihi na sila. Kung halimbawa galing sila sa labas, dapat nakapagpahinga na sila 15 minutes. Dapat pinomonitor ito 1 hanggang 2 beses kada taon. Sa kasalukuyan, nasa 110/80 ang blood pressure ni Lucila. Ibig sabihin, normal ang kanyang BP. Maaari raw nakatulong sa pagbaba ng kanyang BP ang pagpapalit ng dieta at pagkakaroon ng sapat na pahinga. Ang blood uric acid test naman maaaring ipagawa sa isang laboratorio. Wala talagang recommendation kung kailan. Kung asymptomatic hyperuricemia ka, usually nakikita yon basically kung meron kang comorbid conditions, yung mga risk factors. Kung obese ka, kung hypertensive ka, kung umiinom ka ng alak, or may chronic renal disease ka. Usually, doon nila kinukuha yung uric acid levels. Pero once na symptomatic ka, usually, minomonitor na yan every time. Para malaman ni Catherine ang antas ng kanyang uric acid, nagpasuri siya ng dugo. Ang normal antas ng uric acid para sa mga babae, 2.5 hanggang 7.5 mg per deciliter. Para sa mga lalaki naman, 4 hanggang 8.5. Si Catherine, nasa 5.4 mg per deciliter ang uric acid level, kaya ibig sabihin, pasok ito sa normal level. Pero dapat pa rin daw itong i-monitor, lalo't kung may nararamdaman siyang mga sintomas. Nagpa-fluctuate yung uric acid levels nila. Depende rin dun sa kinakain nila, sa iniinom nilang tubig, saka kung nag-exercise sila. Kasi malaking bagay yung pag-inom ng maraming tubig, kasi sabi nga natin na ilalabas mo yan sa ihi, yung uric acid. Tapos malaking bagay rin kung nag-exercise ka. Para mapanatiling nasa normal range ang inyong presyon at antas ng uric acid, kailangang umiwas sa ilang pagkain. Kabilang na rito ang matataba, maalat, at mataas ang purine content. Pero higit pa sa pag-iwas sa mga bawal, dapat ay sumunod sa healthy lifestyle na mas ma-enjoy pa ang buhay. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.